Trial Court, Manila. The jury have unanimously decided to accept the defendant's case as self-defense. Case closed. Napatungo sa sariling upuan si Amor nang inanunsyo na nakatataas na hukom ang pagmalambisa ng kanyang kaso sa kanyang tiyuhing Ador. Self-defense is governed by Article 11 of the Revised Penal Code of the Philippines, Republic Act No. 3815. Congratulations! Wika ni Lucas kay Amor na nakatungo pa rin sa sariling upuan. Malaya ka na, Contreras. Mahinahon ang pagkakasabi ni Lucas sa kanya. Ang malapad na palad ng kamay nasa likod ng dalaga, pinapakalma niya ito. Umangat ang mukha ni Amor. Nagpunas ito ng luha at gumiti sa kanyang abogado. Hindi alintana ni Amor na napayakap na pala siya rito. Ganun na lang ang pagkakagulat ni Lucas nang gawin iyon ni Amor. Napalitan ng ngiti sa labi ang ekspresyon sa mukha ni Lucas. Well done, well done. Tinabig ulit nito ang likod ng dalaga. Maraming salamat, Attorney Montenegro. Kung di dahil sa tulong ninyo, hindi ako magkakaroon ng kalayaan. Maraming salamat. No, thank you. Tinulungan mo rin ako, kaya maraming salamat sa iyo, Miss Contreras. Kumala sa pagkakayakap si Amor. Formal tong nakipagkamay sa kanyang abogado at matamis ng umiti kahit pa ang mga mata nito'y muktong-mukto na dahil walang araw na hindi umiiyak ito. Lumapit din si Prosecutor Rex para batiin ng dalawa. Totoo na magkalaban sila sa loob ng korte dahil trabaho nilang depensahan ng bawat kliyente nila. Ngunit sa likod nito maganda ang relasyon ng dalawang magkaibigan. Umapila ang pamilya ng tiyuhin ni Amor, maging ang sariling ina nito hindi matanggap ang hatol ng hukom sa kanya. Gigil, galit at pagkadismayang nakikita sa mukha ng ina. Ngunit hindi maitatanggi na may mali din sa kanya. Let's go? Anyaya ni Lucas kay Amor na lumabas na ng korte dahil marami nag-aabang sa kanila sa labas. Makikiusyoso ang iilang media sa kanya tungkol sa kaso. Attorney, saglit lang. Napatingin si Lucas sa kinaroroonan ng ina ni Amor. Akba nang lalapit si Amor sa ina nito nang hawakan ni Lucas ang pulsuhan ng dalaga. Ayos lang ako. Pilit nang umiti si Amor kahit alam niya na masasaktan siya sa mga sasabihin ng kanyang ina. Lumapit si Amor sa kanyang ina na nakatayo habang masama ang mga titig sa kanya. Kulang na lang, dudukutin ang mga mata nito sa sobrang galit. Nakayumos ang kamay dahil sa kaba at takot, subalit naglakas daw pa rin tong lapitan at kausapin ng ina. Nay, pinuputol ko ng ugnayan ko sa'yo. Wag mo na akong tatawagin nanay dahil di naman talaga kita anak. Simula nang dumating ka sa buhay ko, akala ko, giginhawa ko dahil mapapakinabangan kita. Nagkamali pala ako. Mas naging miserable ang buhay ko nang dahil sa'yo. Pinatay mo ang asawa ko at sa palagay mo ba, matutuwa ako na makita kang nasa labas ng rehas? Hindi. Kahit kailan hindi kita mapapatawad hanggang sa huling hininga ko, Ina Amor. Nagsimulang maglanda sa mga luha ni Amor sa mga itinatapong salita ng ina nito sa kanya. Mas gugustuhin pa ni Amor na saktan siya ng pisikal dahil madali lang itong mawala kumpara sa mga masasakit na salita na ibinibitawan ng kanyang inay Elena sa kanya. Habang buhay niya yung mararamdaman. Kahit isang beses, minahal mo ba ako bilang isang anak mo? Dahil kung ako ang tatanungin, sobrang mahal kita, Nay. Masaya akong kahit papano nakita ko na pinalaki mo ko ng maayos. Pinasalamatan ko yun sa Diyos. Hindi ko pinagsisihan na naging nanay kita. Maraming salamat po sa pag-aaruga mo sa akin. Patawad din sa pagkawala ni Tio Ador. Sa hindi inaasahan, isang malakas sa sampal ang natanggap ni Amor sa kanyang nanay Elena. Halos mabingi ang dalaga sa ginawa nito sa kanya. Napaluha na lang si Amor dahil hindi na to nakapagsalita. Parang punyal na sumaksak sa puso nito ang bawat salitang binitawan ng nanay niya sa kanya. Wag ka nang magpapakita pa sa akin. Akma sana ulit nasasampalin nang pumagitna na si Lucas sa mag-ina. Hinuli ni Lucas ang pulsuhan ng ina ni Amor at saka ay winaksi. Assault, including physical acts such as punching, is considered a criminal offense under the Revised Penal Code. Mag-ingat ka sa mga kinikilos mo, baka sampahan kita ng kaso ngayon din. Kalmadong pagkakasabi ni Lucas sa nanay ni Amor. Napaatras siya, ngunit hindi maalis ang sama ng tingin nito sa kanyang anak. Hindi kita mapapatawad, Amor? Patawad po, inay. Alam ni Amor, kilala niya ang nanay nito. Let's go, Amor. Nanalo siya sa kaso, ngunit malungkot dahil wala na tong pamilyang uuwian.
Wala na ring kamag-anak na kukup-kup sa kanya dahil sa nangyari. Higit sa lahat, galit ang mga to sa kanya. Para makaiwas sa media at pambabatikos kay Amor, napaghandaan na rin ni Lucas kung sila dadaan at kung paano sila makaalis sa lugar na puno ng mapanghusga. Sir Lucas, this way po. Isang lalaking nakaitim na uniforme ang sumalubong sa kanila habang naglalakad ng mga ito sa hallway ng Suprema. Kagad namang hinubad ni Lucas ang coat nito at inabot sa lalaking nakaitim na uniforme, butler ni Lucas. Hindi alam ni Amor ang nangyayari, basta na lang siyang sumusunod kay Lucas dahil hawak-hawak nito ang kamay. Saan tayo pupunta? Mahinang tanong ni Amor. Saglit siyang binalingan ni Lucas. Gusto mo bang pagpiestahan sa labas ng Suprema? Umiling si Amor. Good, just follow me then. Napakagatlabi na lang ang dalaga dahil bigla na lang umiba ang aura ni Lucas. Malayong malayo sa aura nito kanina sa loob ng korte. Teka lang. Napahinto sa paglalakad si Lucas at ang butler nito na magsalita si Amor. Wala na akong uuwian? Mahinang wika niya sa bayoko ng kanyang ulo. Nakabuga ng hangin sa kawalan si Lucas bago nagsalita. I will take you home. Sa gulat, biglang umangat ang ulo ng dalaga. Ho? Dahil sa reaksyon ni Amor, mahinang natawa ang butler ni Lucas. May pinangako ka sa akin, hindi ba? Napaawang ang bibig ni Amor sa sinabi ni Lucas. Ha? Inosenteng tanong ulit ni Amor. Do you forget that you have a promise to me? My service is not free, Miss Contreras. You choose. I will leave you on the street or you will come with me. Napanguso si Amor sa sinabi ni Lucas. Hindi mo naman sinabi ngayon na pala yun? Napatungo siya. Ang daya? Pabulong na sabi pa nito. Before I forgot, we need a signed contract. Contract? Ano na naman yan? Miss Amor, kontrata na pipirmahan ninyong dalawa ni Sir Lucas. Patunay na empleyado ka na niya po. Ang bilis. Sa isip-isip ni Amor, hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon na makapagpahinga man lang pagkatapos ng buong araw na nakasalang sa korte. Napaisip tuloy siya na siguro ganun talaga kapag wala kang ilalaban sa mga taong may pera. Walang imik na sumunod si Amor sa mga sinabi ni Lucas hanggang sa makarating sila sa pinakalikod na gusali ng Suprema. Nalula si Amor sa haba ng sasakyan na naghihintay sa kanila. Napaangat ang mukha nito kay Lucas na ngayon ay nakatungo ng nakatingin sa kanya. Ano? Hindi natuloy ang sasabihin ni Amor nang sumenya si Lucas sa kanyang butler. Kayo nang bahala muna sa kanya. Make her comfortable, wika ni Lucas. Akma na sana tong papasok sa kanyang sariling sasakyan nang bigla na lang hinuli ni Amor ang pulsuhan niya. Maraming salamat, sir. Nahihiyang wika ni Amor sa kanya, saka inalis ang kamay sa pagkakahawak sa pulsuhan Lucas. Napatikim ang binata. From now on, you're mine. I am not done with you yet. We have a lot more to talk about. See you later. Yon ang huling usapan ng dalawa bago sila naghiwalay ng daan. Maya-maya, napangiti si Amor na makapasok na ito sa loob ng sasakyan na kung tawagin ay limousine. Miss Ina Amor Contreras? Tawag ng butler sa kanya. Po, sir? Kuya Mario na lang itatawag mo sa akin. Hindi naman kalayuan ng mga edad natin, Miss Amor. Opo, Kuya Mario. Ano po yun? Alam mo ba kung saan ka pupunta ngayon? Umiling si Amor. Totoo, hindi niya alam o wala siyang ideya kung saan siya dadalhin ni Kuya Mario dahil hindi naman siya nagtanong o wala siyang karapatan na magtanong. Sa mansyon ng mga Montenegro. Mansyon ng mga Montenegro? Napatanong si Amor sa kanyang sarili. Gaano nga ba kayaman ang pamilya ni Sir Lucas na kung tawagin ang bahay nila ay mansyon? Napangiti na lamang si Amor at hindi na nagsalita dahil hindi niya alam kung saan ba siya magsisimulang magtanong tungkol sa lalaking tumulong sa kanya na makalaya o makaalis sa impyernong lugar ng mga preso. Sa Montenegro Mansion, kabado, ngunit meron siyang nararamdaman sa kanyang puso dahil sa unang pagkakataon. Sa buong talang-buhay ni Amor, ngayon lamang siya nagkaroon ng sinasabing tahanan. Dito tayo, Miss Amor. Wikan ng butler na si Mario nang pinagbuksan siya nito ng pintuan. Ito ang magiging tahanan mo simula ngayon. Ginala ni Amor ang mga mata sa kabuuan ng lugar. Mansyon ko ituturing ang tahanan ng residente ng mga Montenegro.
Nakakalula ang bahay. Sinong mga nakatira dyan, Kuya Mario? Mga Montenegro, mansyon ang tawag dyan. Halika na't igigiya kita sa loob para makilala mong pamilya ni Sir Luke. Bumalik ang tingin ni Amor kay Marco na mabanggit ito ang ibang pangalan. Napangiti si Mario. Si Sir Lucas kako. Tara na. Sumunod si Amor. Hindi niya alam o wala siyang ideya na ang magiging tahanan nito ay hindi lang basta bahay kung hindi mansyon. At napatanong din siya sa kanyang sarili, bakit kailangan dito talaga siya dinala kung pwede namang dumiretso sa quarter ng mga kasambahay dahil alam niyang nagtatrabaho siya dito. Pagpasok sa loob, mas nalula na si Amor sa sobrang ingrande ng sala nila. Bigla tuloy siyang nahiya nang maalala ang tahanan, tinitirhan nito sa Santa Ana. Makipot, mabaho ang paligid, tikit-tikit ang mga pamamahay. Napatungo siya na makita ang sahig na gawa sa mamahaling marmol. Pwedeng gawing salamin na dahil sa sobrang kintab nito. Amor, ayos ka lang ba? Pukaw ni Mario sa kanya. Opo. Pasensya na po, Kuya Mario. Ngayon lang kasi ako nakapasok sa gantong mansyon eh. Ang linis, mabango at sobrang laki. Ang gaganda ng mga gamit at mamahalin pa. Sobrang yaman talaga nila. Kaya nga ang swerte ko na si Sir Luke. Sir Lucas na naging amo ko? Bahay niya ba to? Umiling si Mario. Bahay nila, ng pamilya Montenegro. May sariling bahay din si Sir Lucas. Halika rito. Dadalhin kita sa annex. Tumango si Amor. Sige po. Sunod-sunuran si Amor kay Mario. Habang papalapit sa annex, may biglang nagsalita sa kanilang likuran galing sa pangalawang palapag ng mansyon. Mario? Boses ng babae. Nang lingunin na ito, napaawang ang bibig ni Amor na makita ang babaeng maladyosa ang ganda. Ma'am Celeste, pasensya na po, hindi ko po kayo napansin. Ano kasi, si Amor po pala, siya yung kliyente ni Sir Luke. Maganda ang mga ngiti nito habang pababa ng hagdan. Lumapit si Celeste sa kanila at tinansya ng tingin si Amor. Nasaan si Lucas? Bakit kayong dalawa lamang nandito? Hindi umalis sa mga tingin ni Celeste kay Amor. Tawagan mo nang makausap ko siya. Wika pa nito. I'm here. What are you doing here? Sabay-sabay silang napabaling sa bukana ng main door nang marinig ang boses ni Lucas papalapit sa kanila. Magiliw na tiningnan ng ina ang panganay na anak, si Lucas. This is my house? At ikaw, bakit ngayon ka lang dumating? Kanina pa naghihintay itong si Amor sa'yo. Paklang ngumiti si Amor dahil sa sinabi ni Celeste. Hindi po ma'am. Ayos lang po, sabat ni Amor. I had a discussion with her and it was just for us. Sagot ni Lucas sa kanyang ina, tsaka humalik sa noon nito. Mario, pakiandaan nga na makakain si Amor and you, Miss Contreras, follow me. Bago umalis si Lucas sa lugar na yon, pinigilan muna siya ng kanyang ina. Be good to her, son. She's not familiar here. She's under your responsibility. English na yon para maintindihan mo, Attorney Lucas Montenegro. I will. Let's go, Miss Contreras. Humarap muna si Amor sa ina ni Lucas na si Celeste. Maraming salamat po, ma'am. Matamis ng ngiti ang ginante ni Celeste kay Amor bago tinalikuran ang dalawa. Samantala, habang nasa annex building si Lucas at Amor, tahimik lang ang dalaga habang hinihintay na magsalita si Lucas dahil abala to sa mga papeles na hawak-hawak niya kanina pa. Kumain ka muna bago ko i-discuss sa iyong kontratang hawak ko. Kontrata? Para saan? Terms and conditions. Kontrata sa trabaho mo. Ayaw mo ba? Wala naman akong alam na trabaho. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral nung high school at ang tanging alam ko lang sa loob ng bahay. Pwede ba yun? Napatitig si Lucas sa kanya. Iniisip niya na lang, paano na lang kung iwan niya ito sa korte pagkatapos ng huling hearing ng kaso niya. Talagang babalik at babalik si Amor sa kung saan man siya nanggaling. Napabuntong hininga na lamang si Lucas at ipinagpatuloy ang ginagawa. Maya-maya dumating si Mario na may daladalang tray ng pagkain. Biglang natakam si Amor na makita ang mga inihanda ni Mario. Miss Amor, kumain ka muna habang mainit pang pagkain. Sir Lucas, kapidyo po. Nilapag ni Mario ang dalang tray sa hapag, tsaka sumenyas kay Amor na lumapit. Nahihiyaman, kailangan niyang kumain dahil kaninang umaga pa ito hindi kumain dahil sa sobrang takot at kaba sa loob ng korte. Sir Lucas? Tawag ni Mario sa abalang abogado.
Magpapaalam muna ako. Tumawag kasi ang biyanan ko mga anak ng asawa ko. Ngayon na ba yun? Yes sir. Iwan ko muna si Miss Amor sa'yo. Okay. Madaling ang kausap si Lucas. Ayaw niya na maraming salita at alam din naman niya na buntis ang asawa ng kanyang butler. Salamat sir. Sige po, aalis na muna ako. Miss Amor, kumain ka lang dyan, ubusin mo yan. Bago umalis si Mario, binigyan pa siya nito ni Lucas ng kaunting regalo, tseke at nagkakahalaga ng 30,000 piso. Para daw sa asawa nito at sa magiging anak nila. Nang makaalis si Mario, naging tahimik ulit ang paligid. Tahimik na kumakain si Amor habang si Lucas tinatapos sa mga papeles, kontrata. 10 minuto na magsalita si Lucas sa kanya nang maramdamang tapos nang kumain si Amor. Miss Contreras, Sir? You promised me something before the final hearing of your case, didn't you? Don't speak first. And you said, even if you work on it with my family, there are many maids here in the mansion. So instead of working for my family, you will work for me. Work for me. You have a salary. You have a place to stay, and if you want to finish your high school education, I will let you. But in one condition, just home and school. Mario will pick you up directly from my house, and you do everything I tell you. Are we clear, understood, all of them? Gusto mo pa bang Tagalogin ko para mas maintindihan mo? Di man nakapagtapos ng high school, nakakaintindi naman kahit papano ng Ingles si Amor. Kaya bilang sagot ng dalaga, tumango ito at walang maraming tanong. Good. Ito ang kontrata mo, 5 years. After 5 years, pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo without my permission. 5 years? Balik tanong ni Amor. Tiningnan lang siya ni Lucas. Nakuha naman kaagad ni Amor kung ano ang ibig sabihin noon. Silence means yes. Basahin mo. Maraming salamat, sir. Pangako gagawin ko lahat na makakaya ko. Kahit wag mo na akong sahuran basta may tuluyan ka at makapag-aral lang ulit ako. Malaking tulong na po yun sa akin. Maraming salamat, Sir Lucas. Hindi alam ni Lucas kung anong isasagot kay Amor. Basta na lang itong tumikhim at umiwas ng tingin sa dalaga. I'm a lawyer. Of course, I know what I'm doing. Maraming salamat pa rin po. Akmang lalapitan ni Amor si Lucas nang umiwas na ito. May kung anong naramdaman kasi si Lucas nang makitang ngumiti na matamis ang dalaga sa kanya. Pinaluwag ang korbata na kanina'y maayos ang pagkakaayos ito sa kanyang leeg. Dito ako titira? Kasama ka? Tila hindi makapaniwalang sabi ni Amor nang makita ang bahay ni Lucas. Sinundan ni Amor si Lucas ng tingin hanggang sa makapasok to sa isang kwarto. Maya-maya, lumabas din ito at ngayon naka-white plain long sleeves na lang. Napatanga si Amor sa kagapuhan ng binata. Suot ang reading glass at seryosong mukha. May problema ba? Kaagad na tanong ni Lucas sa kanya. Dalawa lang talaga tayo, sir? Tanging matatalas na tingin lang ginanting sagot ni Lucas sa kanya, dahilan para mapatungo si Amor, sabay tampal ng bibig nito at tuktok ng kanyang ulo. Ano ba kasing iniisip mo, Amor? Saway ng dalaga sa kanyang sarili. Lumapit si Lucas sa kanya at may inabot ito. Read before you click. Kontrata? Yes, Miss Contreras. Basahin mo muna at baka may gusto ko pang idagdag dyan. Napangisi si Amor. Babasahin ko na lang. May tiwala naman ako sa'yo, sir. Di naman ako mananalo sa kaso ko kung di ako nagtiwala sa'yo. Nagtataka si Lucas sa mga sinabi ni Amor sa kanya. You want me to lose your game? Umiling si Amor, nataranta. Hindi naman, sir. Sabi ko po maraming salamat at tinulungan mo ko sa lahat. Pangako po lahat gagawin ko. Makabawi lang po ako sa inyo. Everything? Nag-cross sa mga braso ni Lucas saka humarap kay Amor. Dahil sa malalagit ng mga titig ni Lucas sa kanya, bigla na lamang itong yumakap sa kanyang sarili. Dahilan para tumaas ang kaliwang kilay ni Lucas sa kanya. You are not my type. Kumunot ang noo ni Amor nang prangkahin siyang sinagot ni Lucas. Mas hindi kita type, Sir Lucas. Sa itsura mong yan, sigurado ako, maraming naghahabol sa'yo na magaganda at matatalino. Nonsense. Read your contract, Ina Amor Contreras. Stop pissing me off. I am done reading. Sir, naiintindihan ko pong lahat na nakasulat sa kontrata. Are you sure? Everything? Sunod-sunod na tumango si Amor. Everything. Period. Napabuga ng hangin sa kawalan si Lucas nang hablutin ito ang kontrata.
Maya-maya, pinabasa niya kay Amor nasa pangalawang pahina ng kontrata nito. No boyfriends allowed. Kalmadong pagkakasabi ni Lucas sa harap mismo ni Amor. Ha? Bakit naman? Why? You're just 20, Miss Contreras. Pwede pa naman siguro yon. Ang iba dyan sa 15 pa lang may jowa na. Sana lahat. Teka nga, ano bang pinangako mo sa akin? Sabi ko nga, no boyfriend. Ito naman si Sir Lucas, hindi na mabiro. Ikaw ba, sir, may girlfriend ka na? Imbes sagutin, umiwas to ng tingin at saka ibinalik kay Amor ang kontrata nito. Napahaba ng usapan ng dalawa sa dami ng katanungan ni Amor. Nang matapos na itong pinamahan, inihatid ni Lucas si Amor sa kanyang magiging kwarto. This is your room. Anything you need ay nandyan na. If you need something else, you can ask Mario to provide your needs. Those are my rooms, my master's bed and my office, and the other one, do not enter. Anong meron dyan at ayaw mong pabuksan? None of your business. Now, the kitchen is there, kompleto na. Kung marunong ka rin magluto, much better to cook your own food. Paano ka naman, sir? Don't mind me. Help yourself to survive alone in this house while I am away. And Miss Contreras, stop asking. You have no right to ask about your employees' privacy. Sorry po. Now, I'm leaving. Magpahinga ka kung gusto mo. At kung nagugutom ka naman, magluto ka na makakain mo. Gabi na ako makakauwi. Make sure na nakasarado ang main door. Nakuha mo ba lahat ng habilin ko? Matagal bago nakasagot si Amor dahil isa-isa niyang kinabisadong lahat ng mga sinabi ni Lucas sa kanya. Napansin yon ng binata kaya napabuntong hininga na lamang ito. I will go ahead. Teka lang, sir. What? Hindi ba ako mawawala dito sa bahay mo? Napapikit na lamang ng mata si Lucas sa sinabi ni Amor sa kanya. Miss Contreras, maliit lamang itong bahay. Maliit pa ba to sa lagay na to? Parang kalahati ng mansyon doon sa unang pinuntahan ko Amor, matayog lang ang bahay pero hindi ka mamawala dito. Kung ano lang yung sinabi ko sa'yo, yun lamang ang susundin mo. Okay. Main door, kitchen, my room, and this lobby. Lobby? Oo, lobby lang siya. Pero hindi siya basta lobby lang. Parang lobby ng isang 5-star hotel dito sa Maynila. Sa sobrang lawak, masasabi mong pwede ka nang makipagkabulan dito. Bukas, merong housekeeping na darating. Sina Ate Lea at Ate Linda. Dalawa sila, magkapatid ang mga yon. Okay, noted. Last na lang talagang tanong. Really? What is it? Anong trabaho ko sa'yo kung may housekeeping ka naman pala? Tagabantay ng bahay. Ha? That's enough. Okay. Stop asking me. May meeting pa ako with my new client. Good luck po, Sir Lucas. Nakangiting sabi ni Amor sa kanya habang tumaas pa ang dalawang braso nito. Napatabingin ang ulo si Lucas, ngunit may kaunting ngiti sa labi. Bumalik saglit ng kwarto si Lucas. Paglabas nito, suot niya na ulit ang coat na hinubad niya kanina. Ang totoo, wala naman talagang meeting si Lucas. Alibay niya lang yon kay Amor dahil medyo naiilang pa ang binata sa dalaga. 20 anyos si Amor, maganda ang hubog ng katawan. Sa suot nitong bestida, humuhulma ang balingkinita nito kaya nakaramdam ng kakaibang sensasyon si Lucas sa katawan. Ayaw niyang mag-isip na masama o kalaswaan dahil mali yon na pinapantasya ang isang tao. Ng inosenteng babae na katatapos lang manalo sa kaso. Isa pa, abogado sa Lucas, alam ang tama at mali, kaya siya na ang kusang dumestansya sa dalaga. Pero gayon pa man ay napapakalma nito ang sarili kapag may ibang libangan. Hindi siya nadidistract sa mga yon dahil malinis ang konsensya niya. Where is Amor? How is she? Tanong ng amang si Alfredo sa kanyang pagkaapak pa lang sa loob ng mansyon nila. She's fine. Don't worry about her, Judge. By the way, thank you for helping me. May batas tayong sinusunod, pero kung ang batas ay hindi tama, tayong tatama ng batas para sa mga inosenteng sibilyan. Katulad na lang ni Contreras. I hope she'll be fine and please son, do not attempt to seduce her. Really, Dad? What the? Binibiro ka lang ng ama mo, seseryosohin mo din kaagad. Amor is fragile. She's like a glass. Bawal mabasag. Biglang sumingit ang inang si Celeste. Ano yung narinig kong pangalan ng babae? Amor baka mo? Who is she? Mayay nakisalita na rin sa usapan ang nakababatang kapatid ni Lucas, si Tyrone.
Pinatong kaagad ni Tyron ang braso nito sa balikat ng kanyang nakatatandang kapatid na si Lucas at doon nakiusyoso. Girlfriend mo? Maganda ba? Kagad iwinaksin ni Lucas ang braso ni Tyron saka naupo katabi ang inang si Celeste. Nagtsatsaa ang pamilya. Your coolest client, si Amor. Nakakaawa siya pero nakikita ko sa kanya paano niya nilalabanan lahat ng pinagdaanan nito. I want her to work with me. Mom, stop, okay? Pinabalik ko siya sa pag-aaral at least makapagtapos siya ng senior high. Hindi niya nakadepende sa kanya kung pagpapatuloy niya ito sa kolehiyo. It's her choice. Huwag natin siyang pangunahan. Mahabang pinaliwanag ni Lucas sa kanyang pamilya. Maya-maya tumahimik lahat. May kung anong ngiti na gumuhit sa labi ng kanyang ina habang si Alfredo napatikim na lamang at nagpatuloy sa binabasa nitong libro. Si Tyron naman napasilip sa mukha ni Lucas. Gustong asarin ng kapatid, ngunit mas pinili nitong wag na lamang. I want to meet that girl. Tatango-tangong wika ni Tyron. Where is she? Nasa bahay mo ba? Humakbang na paatras si Tyron, handa nang umalis anumang oras. Tyron, what are you trying to do? Angil ni Lucas sa kapatid. I have some errands to do. Nangaasar na sabi ni Tyron sa kapatid. Errands, huh? Yeah, see you later. Patakbo na itong lumabas ng mansyon nila. Di naman inaasahan na susundan siya nito ni Lucas, which is, ngayon lang niya nagawa dahil iba ang kutob ni Lucas sa kapatid nito. I'll go ahead, Mom. Dad, see you later. Okay, son, ingat. Napahigop ng tsaa ang inang sa Celeste habang nakangiti sa dalawang binatang anak nito, habang si Alfredo napapailing na lang. May pinagmanahan naman talaga, ano? Ang ngiti sa labi na ngayon napalitan ng mahinang tawa. Well, may iksing sagot ni Alfredo, ngunit maraming ibig sabihin at sasabihin. Kapag ang pamilya walang problema, tuloy ang saya. Anong buhay kaya ang naghihintay kay Amor ngayong hawak na siya ni Attorney Lucas? May mabuo kayang pagtitinginan sa pagitan ng dalawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.